ang sabi lang sa'kin na, "Wala tayong magagawa, okey lang Mm. 'yan." What do you mean? Na-stuck ako dun, so Mm. parang okey. Parang tinanggap na lang. Oo, wala tayong magagawa, eh, yun na yun, eh, parang Alam mo one time talaga sinabihan ako, "Ano ka ba, lalaki ka ba?" Hindi mo na ako masyadong mapapaano na kagaya nung dati na, "Sige, go! Mahal na mahal ko yan." Para siyang gumaganon, basta gano'n siya. Welcome back sa another episode ng Fit Check, Slay Health, and Everything Else. Once again, I'm Gian. And I'm Yana from the Department of Economics. Last episode, pinag-usapan natin yung journey namin, kung paano ba namin nalaman o paano kami na-diagnose. And for this episode, ano ba yung topic natin, sister? So ngayon naman, ang topic natin for this episode is kung ano naman yung naging impact ng diagnosis namin on our personal lives and of course, yung day-to-day life namin. So, let's start. So, ang first question natin ay, so since PCOS isn't just something that is physical, how has it affected your mental health, energy levels, or body image? Ako una. Go. Sa anong una? Mental health. Sa mental health, sister, malala talaga siya. Kasi nga, since nilalaro, parang nilalaro yung emosyon ko. Like, hindi ko alam kung masaya ba ako, hindi ko alam, galit na naman ako. So, parang, hindi ko alam, parang feeling ko lagi akong malungkot na naman, feeling ko may problem na naman ako. So, yung mental health ko, kaya hindi ko siya, parang ang sagot dun, parang pag tinanong ka ng okay ka lang, hindi ko alam. Pero syempre, sagutin mo, oo. Kaya sabi mo, hindi ganito kasi yun. Hindi yan eh. Pero ayun, parang pag totoong sagot, hindi ko talaga alam kung okay lang ako in terms of mental health. Sa, energy levels, kilala ako sa department na like, marketing, ganyan. Pero, pag close ko talaga, like, makikita na lang nila tumatahimik na ako. Tapos, yung energy ko, parang feeling ko lagi talaga akong pagod, ganun. Kaya, kumbaga hindi siya linear yung naging like, ng energy mo. para siyang gumaganon, basta ganun siya. Ganun, sister. Kaya parang hindi ko siya maintindihan din. Pero, ayun, sa body image naman, ayun nga, nabanggit ko siya last episode, pero, ngayon, sa body image, yun, parang feeling ko, ang pangit ko. Parang feeling ko, kaya wala akong jowa kasi ang pangit ko. Sister, pumasok sa utak ko. Talagang yung insecurity mo talagang to the Oo. highest level na yung mga bagay na minsan hindi naman talaga yun yung reason. Parang naiisip mo siya. Doon mo siya sinisisi. Tsaka syempre kasi 'di ba, pag karamihan sa mentality ng iba kapag marami kang pimples ang pangit mo. So parang since nakikita mo sa social media, parang naaano mo siya, na-absorb mo siya. Kaya feeling ko talaga nun sa body image, ang pangit ko, ang taba ko and whatsoever. Ikaw ba? Ako naman, yung sa mental health part, hindi ko rin siya, kumbaga wala akong cohesive na Sagot. explanation doon sa part na yun na hindi ko alam kung, ewan ko, may nararamdaman ba akong kakaiba or what. Parang hindi ko siya ma-pinpoint into exactly one, like, isang lang na, dahil siya sa PCOS. Kumbaga ganon. Pero siguro yung pinaka lang nung naging mental health ko sa PCOS was yun nga, nung na-diagnose ka, tapos ang sabi lang sa akin na, wala tayong magagawa, okay lang yan. What do you mean? Parang wala tayong magagawa, so anong gagawin ko? Yung lang, awareness lang, tapos na. Parang, dun lang, parang dun na yung, in terms of like my mental health, na parang, okay, so alam ko siya, ano naman? Oo, parang, anong gagawin ko? Pero feeling ko na-suppress din Oo, siya. parang yun yung naging yun yung naging biggest impact niya sa akin na parang okay, you heard my qualms, na alam mo yung gusto kong sabihin, pero anong gagawin natin? What's our step na to move forward? So wala siyang ganun. So parang ang nangyari sa akin was na-stuck ako doon. So parang okay. Parang tinanggap na lang. Oo, wala tayong magagawa eh. Yun na yun eh. Parang that's it. In terms of energy levels naman, hindi kasi talaga ako super duper active na tao. So parang talagang kung tatamad-tamad ako dati, mas tamad ako nung nalaman ko, oo nga. Kasi parang yung
yung energy mo, hindi mo alam kung saan mo siya hugutin. Parang lagi kang pagod. Oo. Ako one time, one time. Oo eh, pag gigising ka, parang feeling ko pagod na ako agad, gigising pa lang ako. Parang di ka nakatulog, Oo. no? Parang pumikit ka Ano ba, lang. nagtakbo ba ako habang natutulog? Oo, Parang gano'n. napagod ganun. Hmm. Tapos minsan yung mga, halimbawa, pagka super stress, ganun, talagang physical din yung toll niya. As in, Oo. yung energy mo talagang wala. Nantanggulay. Oo, talagang pagod talaga Mm. lagi. Yung tipong, yung sa ibang tao, parang okay sa kanila na ganong activity, ganyan, ganito tayo, ganyan. Ako parang, pagod na ako, kaya minsan ayoko sumama, ayoko na lang, wag na lang. Kasi, parang yung energy mo nga, since nag-fluctuate siya, hindi mo siya maintindihan kung kailan ka may energy, kailan wala. So, Oo. parang, huhulaan mo din. Huhulaan Oo. ng mga kasama mo, huhulaan mo din. So, parang nakaka-affect din At saka, talaga siya. yung parang dating sa kanila, nagmamaldita ka. Oo. Kasi pagod ka eh. Like, wala nga akong energy, Oo, ang eh. dating tuloy sa kanila is parang, ano ba naman yan? Oo, Arte naman nito. diba? Pero, talagang wala eh. Yun talaga Yun yung talaga nafe-feel. siya. So, yun yung pinaka naging ano. And yung sa body image, ako ang pinaka biggest insecurity ko talaga nung my hair. Yung Oo, ang daming ang pangit buhok. ang pangit na ng buhok mo, tapos makikita mo, may mga tumatayo kasi, Tapos may linya dito. oo. Parang, oh my God, nakakalbo na ba ako? Pagising ko pa bukas, wala na ako buhok. Kaya pag maganda bukos, ang saya-saya ko eh. Oo, as in talaga, sobrang naging insecurity ko talaga yung hair ko nung time na yun. Since, as in, pag hindi siya naglalagas eh. Like, iba kasi yung term na naglalagas, yung talagang pag ginat Oo. mo, clumps Ganun hair. ako, te. Ay, ganun siya. Like, Sa parang, akin, numinipis lang siya. Parang, bakit ganon? Bakit parang Oo. siya? Tapos, dati kasi yung buhok ko makapal. Oo. Makapal, tapos Same. malago. Tapos ngayon, parang wala na siyang natira sa, natira sa ibabaw. Pero yun nga, tapos yung body hair na, ang daming buhok dito. Minsan tinutubuan ka pa ng balbas. Yung Tapos, ang daming ito! hair. Oo, eto. Ako rin meron. Ang daming hair sa face. Ano ba? Alam mo, one time talaga sinabihan ako, ano ka ba? Lalaki ka ba? Sisi, kasalanan ko ba na gano'n yung like, kasi yung ito ko, masyado yung maraming hair. Tapos, ito. Pag malapitan, syempre mag-uusap tayo. Makikita talaga nila yung dito ko, kaya. Oo, tapos natawagin kang sir. Oh. Lalo sa akin, kasi ang laki ko eh. Ang tangkad ko. Tapos natawag ako, sabi ko, okay, first of all, how dare you? Pero yun nga, dahil dun sa, syempre, yung facial hair, yung body hair, na malago siya, tapos yung buhok natin sa ulo, wala. So, ayun yung naging effect niya sa akin in those 3 areas. So, next naman, what is one lifestyle change or hack you tried that actually worked and one that was a total fail? One lifestyle change. Or hack. Ako talaga, sa lifestyle change, sa pagkain, umabot ako, syempre bawal ako sa white rice kasi ma-sugar siya. So, umabot ako na nagba-brown rice ako, ganun. Tapos, di talaga ako masyado kumakain. Alam ko bawal yon. Pag may PCOS kayo, hindi kayo pwedeng magpalipas ng pagkain nyo sa umaga. Kasi may epekto yun sa nyo, sa katawan nyo. Sa hormones, may nagsaspike sa something. Kasi parang magpo-produce yung sariling mong katawan ng sugar. Ng insulin. Oo, yung insulin. Naging insulin resistant ka kasi pagka may PCOS. Oo, pero sa akin, ayun nga, dahil nga, marami akong hindi ako kumakain minsan, pero bawal yon. Tapos ang nag-work talaga is yung, napansin ko naging regular yung nag-diet din talaga ako. Pero nung mga nakaraan lang, yun ngayon, stress talaga ako, sorry guys, hindi talaga carry. Pero nung nag-diet ako, medyo nag-normal siya, yung menstruation ko. And yung hack naman na hindi nag-work, hindi ako mahilig kasi ng hack na kasi kasi ang dami sa TikTok parang gawin mo to para manage yung PCOS. Alam ko na dati kasi hindi ko pa alam na may PCOS ako pero hindi talaga mag-work yung nabibili niya sa TikTok shop ng mga gamot na yung magpamparegla. Hindi yan, sister. Like, kung hindi siya FDA, din talaga, wag niyo nang bilhin kasi mamaya marami pa siyang side effects sa inyo. Ikaw naman, sister. Ako sa lifestyle change, parang wala naman ako masyadong binago din sa ko. Kasi yun nga, na-disappoint ako na nag-diagnose. So parang, bala ka dyan. Ang diet, bala ka sa buhay mo. Siguro one thing lang na talagang binago ko na I felt like it worked was yung sa exercise. Talagang... Hindi mo talaga ako mapapa-exercise. So, sakit sa katawan. Ako mahilig ako na kahit maglalakad. Walking. Kahit maglalakad walking kahit dun lang sa labas, gano'n.
yun, parang at least 2 hours a day. Oo. Ano yung 10 steps, 10K steps, 10 steps, ano, sa bahay ko. Labas na ako dito Yun na yung record yung Strava. Nagsasabi ka sa ganang bahay niyo. Ano? Oo. Ayan, 10K steps. Ayun, parang feeling ko nag-work siya. Hindi lang dun sa part na magre-regular yung period. Ganun. Siguro dun sa part na yung sa emotions. At saka yung sa, physical mo. Oo, yun nga. At saka yung sa emotions na nagkakaroon ka na Oo. ng ano. May na, mga scientific explanation na kapag Meron nag-workout ka eh. hindi namin ma-figure out. Sorry ba guys. Oo. May limit lang yung kaalaman namin pagdating dito. Basta meron yun. Search nyo na lang. Oo. Pero yun sa akin. Yung hindi naman nag-work, parang wala din akong tinry kasi parang, Oo. maglukuhan pa ba ako sa sarili ko? Parang wala naman akong tinry na ano. Yung mga, yung mga kasabihan lang ng mga matatanda, kain ka ng mapait para, yung mga ganun. Kasi serpentina, mapait yun, di ba? Ganun lang yung mga tinry ko nun. Pero parang, Hindi naman. Oo, hindi naman talaga siya. Parang wala rin naman ako talagang yung drastic na, kasi syempre delikado yun. Yung mga iba, yung mga umiinom ng mga pamparegla, yung gaya ng sinabi mo, delikado yun na iaasa mo siya sa ganun. Ay, may additional ako sa change Go lifestyle. Proud ako dito kasi, Go. kala mo talaga, binawasan ko yung pag-iinom. Kasi dati, malakas talaga ako sa ganun. Pero nung nalaman ko na may PCOS ako, like kahit anong ayaw ng friends, pupunta ako kapag inaya mo ako. Pero hindi mo na ako masyadong mapapaan na kagaya nung dati na, sige, go! Mahal na mahal ko yan. Pero yun, parang medyo din siya, nag-regular din yung ko. At medyo pumayat yung tiyan ko. Dahil doon. Kasi nakakataba din naman talaga uminom, di ba? Pero yung sa yung sa mga sweets, ganun. Yun nga. Kasi sweet girly talaga ako. Like, sister, bigyan mo ako ng mga sweets, okay lang. Ayun talaga, kahit na-lesson mo siya or na-lesson ko siya, pang ilang months lang. Ngayon kasi, bumalik na naman. Kasi nga, pag stress talaga ako, gusto ko talaga may sweets, gusto ko may pagkain, ganyan. Dalawa lang yan, ganyan. Okay na ako, kaya, pero try ko siya ibalik ulit kasi kailangan ko siya ibalik kasi bawal talaga, di ba, ang may piko. May kasi piko yun sa nga sweets. yung sa prone kasi sa parang sa spike ng blood sugar. Kaya Oo, maraming may diabetes. Talaga. Mm-mm. Ganun. Ako hindi ko rin nabawasan yung mga sugar, mga bawal pansit canton. Hindi ko rin ginawa ate. Paano na yung bull? Pero ayun, ano naman ang next na dyan? Ayan, so ayan, ang ating next question ay, how do you handle social situations like eating out or explaining your fatigue to friends who don't have PCOS? Ako hindi ko naranasan na kailangan ko pa mag-explain sa kanila. Kasi aware sila kung ano yung sitwasyon ng may PCOS. Kasi sa yung best friend ko, kami dalawa, yung friend niyang isa, pati ako may PCOS. Like, parang alam niya na. Pero kung eating out, hirap nun. Kasi syempre hindi mo alam kung ano yung sweet, kung ilan yung grams ng white rice na ibibigay sa'yo kasi dapat may limit siya. Kaya ang hirap. Siguro ako ang ginawa ko na lang, lagi akong half rice kapag white rice. Kasi, yun, kailangan kong magbawas ng ng sweets. Yun lang naman sa akin. Ikaw? Sa akin naman, sa social situations, ganoon din. Parang hindi ko naman siya in-explain din na Siguro sa akin kasi hindi ko na lang parang halimbawa, wala akong gana ganyan. Hindi ko na lang din pinapakita na parang sobrang walang energy, ganun. Parang adjust na lang din. So, sa social situations, hindi ko naman siya masyadong naramdaman, I think. Pero yung sa mga eating out, ayun nga, mahirap siya kasi wala naman masyadong PCOS friendly na restaurants. At saka mga meal options sa mga, lalo sa mga fast food, ganyan. So, hindi mo rin talaga may iwas. At saka pag nakakita ka ng ice cream doon sa katabing table, ako din kaya. Wow. So, yun talaga yung pinakamahirap for me. As in, alam mo, feeling ko, madali lang siya kapag yung friends, yung circle mo, like yung environment mo, siya, like, nagagets nila yung situation. Kasi yung friend ko, since, nung nalaman ko may PCOS ako, nag-start kami mag-order ng healthy foods. Parang,
nakalimutan ko yung shop, basta yun, healthy food siya. Like, yun na yung, pagkasama kami, yun yung dinner namin, yun yung lunch namin. Kaya parang hindi ako nahirapan kasi sa healthy foods na yun, brown rice, tapos may gulay, tapos breast or protein lang yung pagkain nun. Kaya, Talagang, ano ka talaga sa food. Ako Oo. hirap talaga ako dun. Yan talaga yung parang, hindi ko alam kung paano ko siya Kasi syempre kung ano yung pagkain sa bahay, yun yung kakainin mo. yun ang mahirap kasi ang mahal ng ano, Yung nung- ano, di ba yung mga options? Yung pinakamura niya parang less than 200, mga 150. O, 150 na yun, ilang, ano na, yung dalawang mix and match na. Charo! Basta, pagka pupunta ka sa mga, ayan nga, sa bahay, ano yun, iba yung pagkain mo sa pagkain diba? ng mga tao. Sabihan pa ako maarte Oo. ako. Magsasaing ng kanin, brown rice ka. Ano ka? Bakit? Ano ko ba? Para yan, Swerte, diba? So, yun yung pinakamahirap siguro. And yun nga, pagkakakain sa labas, ang hirap naman na, ang hirap ng pagkain, ang hirap mamili ng pagkain talaga. So, depende rin talaga sa social setting, yung, ng, Kaya ma-important na may good environment ka rin sobrang kapag, laking impact ng good environment. Kasi yun nga, yung emotional support, pagka emotional ka, and of course, yung mga restrictions. Kasi kung yung kaibigan mo, yaya ng yaya sa'yo na, tara, samgyup tayo, wala talaga mangyayari ate. yan. So, hindi nga naging magadali talaga yung journey natin bilang may PCOS, bilang estudyanteng may PCOS. Kaya, important talaga din na mamili tayo ng right circle natin na kayang i-support yung mga or kaya i-support tayo, kaya i-support yung nararamdaman natin, yung hindi tayo ipapa-feel na naiiba tayo. Yan. So, this has been our second episode. So, for our next episode, ang amin namang magiging topic ay kung paano namin minamanage yung PCOS in terms of different aspects of our lives. And kung paano nga ba talaga yung naging deeper pa ng aming naging journey sa PCOS. So, ayun friends, this has been Yana. And I am Gian from the Department of Economics, and this has been Fit Check. Ulit. 1, 2, 3, go. Fit Check. Ay, This has been okay. 1, 2, 3, go. This has been Fit Check, Slay Health, and everything else. Bye-bye.